Inibisigan na ang sanhi ng pagsabog ng isang acetylene tank sa Quezon City na ikinasawi ng isang trabahador. Pero ang Bureau of Fire Protection nasilip ng ilang kapabayaan ng welding shop kung saan po nangyari ang pagsabog. Saksi si Marisol Abduraman. Sa kuwang ito, ilang minuto lang matapos ang pagsabog sa isang welding shop sa Quezon City, kita ang mabilis na pag-rescue sa nasugatang trabahador na ito. Sa lakas ng pagsabog, wala na siyang saplot at sunog na sunog ang balat. Wasak din ang buong shop sa Santa Catalina Street ng Barangay Holy Spirit dahil sa pagsabog ng acetylene tank ng shop. Nag-welding daw ang mga trabahador nang mangyari ang insidente. Hindi ko nga alam kasi tumalsik ako eh. So saan ka na pinulot kanina sa kalsada na rin? Sige. Ang mga bakal sa loob, nayupi na parang mga lata at ang mismong tangke, may papel na napunit. Ngayon lang po nakakita ng ganyan din talaga na klase ng pagsabog na ng acetylene eh. Parang na-flat talaga yung bakal niya eh. Sa sobrang lakas ng pagsabog, tumilapon ang mga trabahador ng shop na nasa loob ng mga oras na iyon. Kaya naman ang ilan sa kanila, dito na sa kalsada nakita kanina. At ang bubungan naman ng shop, tumilapon sa mga kaharap na bahay. Basag din ang bintana ng kapitbahay ng shop at nadamay ang kotse nila. Biglang sumabog lang tapos may umuusok na po dyan. Tapos nag-roll lahat ng mga tawag dito, yung mga yero. Tapos hanggang natamaan pati yung mga glass namin sa taas, bumagsak sa kotse. Nakakatakot kasi hindi ko ma-explain eh. Patay ang trabahador na nakilala sa pangalang Junjun. Sugatan naman ang 6 na iba pa. It looks like he's the one closest to the blast site itself. So he sustained around 70 to 80% of third-degree full thickness burn. He also sustained a gaping wound in the head. It's probably from that tank itself. Hirap ang makausap dahil sa tindi ng kanyang mga sugat, ligtas na raw sa kapamakan ng isang ito at 3 pa niyang kasama na isunugod sa East Avenue Medical Center. Gano'n ka lakas yung pagsabog? Lakas ko yun. Hindi nga yung tayo. Ngayon, kumusta yung pandemic? Kumusta yung pandemic? Namamig. Hihirapan tayo dito. Hirap. Dugo pa. Yung mga burns nila ay superficial, partial superficial thickness burns. Primarily dito sa may mukha nila. Lahat sila ay gising. Maganda yung kanilang vital signs. Kasalukuyang ang assessment namin ay walang panganib sa kanilang buhay. Sa ngayon, inaalam pa ang sanhi ng pagsabog. May similarity yan doon sa mga LPG explosion na nangyayari. Minsan yung control niya, nung knob niya, naglilik doon yung gas. Baka outdated pati, luma, di ba? May mga kalawang, may mga damage. Pero tiyak nang may pagpapabaya ang shop ayon sa BFP. Tulad ng pag-imbak ng krudo sa gilid lang nalabag daw sa safety precautions. Hindi humarap sa camera pero tiniyak ng may-ari ng shop na tutulungan ang mga biktima. Nahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, multiple injuries at damage to property. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.